Wag mo nang itatapak ang marumi mong paa sa pamamahay na ito kanya. You are nothing but a burden now. Maging praktikal ka naman. Hindi na kita mahal kaya please, umalis na kayo bago ko patawagin ang mga security. Ang boses ni Terapat ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa gitna ng dumadagundong na kulog. Malamig, walang emosyon, at tila hindi galing sa lalaking nangako sa harap ng altar na sasamahan si kanya sa hirap at ginhawa. Sa kabilang panig ng nakasarang gate na gawa sa matitigas na bakal, nakatayo si kanya. Basang-basa ang kanyang manipis na duster. Ang kanyang katawan ay nakayukod. Pilit na ibinibigay ang huling init ng kanyang balat sa 3 taong gulang na si Toby na mahigpit niyang karga. Ang bata ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa nagngangalit na lagnat na tila unti-unting kumikitil sa munti nitong lakas. Sa kanang kamay ni kanya, mahigpit niyang tinitipon ang isang maliit na supot ng gamot na binili niya gamit ang huling sentimo sa kanyang pitaka. Gamot na sana ay magliligtas sa kanilang anak. Ngunit ngayon ay tila wala ng silbi dahil wala silang masisilungan. Nakatingala siya sa bintana ng ikalawang palapag ng mansyon kung saan aninag ang malambot at mainit na liwanag ng chandelier. Doon, nakita niya ang isang anino ng babaeng humahawak sa balikat ng kanyang asawa. Si Elena, ang babaeng pilit na sumira sa kanyang tahanan, ngayon ay nakasilip na may mapang uyam ng ngiti sa labi. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni kanya ay parang milyon-milyong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang kalampagin ang gate hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang lalamunan ay parang barado ng tuyong buhangin. Walang boses na lumalabas. Tanging ang mabilis at gipit na paghinga ni Toby ang naririnig niya sa kanyang pandinig. Naramdaman ni kanya ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang supot ng gamot ay nalaglag sa putikan, unti-unting natatabunan ng dumi, gaya ng kanyang dangal na niyurakan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Napakasakit isipin na ang bahay na siya mismo ang nagpunyaging itaguyod, ang bahay na bawat sulok ay pinalamutian niya ng pagmamahal, ay naging isang malupit na rehas na nagkukulong sa kanyang kaligayahan sa labas. Terapat, anak mo ito. Kahit ako na lang ang saktan mo, wag lang si Toby. Ang kanyang bulong ay nilamon ng malakas na ihip ng hangin. Muling bumukas ang intercom at narinig ang matinis na tawa ni Elena. Kanya, huwag ka nang magdrama. Masyado nang gasgas ang linyang yan. Kung talagang mahal mo ang anak mo, humanap ka ng masisilungan nyo sa halip na magpaawa ka dyan sa ilalim ng ulan. You're pathetic. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang huling liwanag sa beranda ay namatay. Iniwan silang mag-ina sa gitna ng madilim at malupit na gabi. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong kulog. Sa sandaling iyon, naramdaman ni kanya ang isang kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi na ito takot. Hindi na rin ito simpleng pait. Ito ay isang malamig at matigas na desisyon. Tumingin siya sa maputlang mukha ni Toby na pilit na dumidilat. Konting tiis na lang, anak. Hinding-hindi ka na muling giginawin. Pangako yan ng nanay. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa dambuhalang gate ng mansyon. Isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Isang katanungang alam niyang tanging siya lang ang makakasagot sa darating na mga araw. Hanggang saan kayang magtiis ng isang inang inalisan ng lahat bago siya maging bagyong wawasak sa lahat ng kumuha sa kanya. Habang humahakbang siya palayo sa putikan, pasan ang bigat ng kanyang anak at ang durog na piraso ng kanyang puso, hindi napansin ni kanya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa kanto. Pinagmamasdan ang bawat galaw niya sa gitna ng dilim. Tila wala ng katapusan ang bawat hakbang na ginagawa ni kanya
sa gitna ng kalsadang nilalamon ng dilim. Ang bigat ni Toby sa kanyang mga bisig ay hindi na lamang bigat ng isang bata, kundi pasanin ng buong mundong gumuho sa kanyang paanan. Ang bawat lundag ng tubig mula sa kanyang mga sapatos ay tila bulong ng kawalan ng pag-asa, na nagsasabing wala na siyang babalikan, wala na siyang matatakbuhan. Anak, huwag kang bibitiw. Parang awa mo na. Huwag kang bibitiw. Ang tanging dasal na namumutawi sa kanyang mga labi habang ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang kanyang katawan ay wala nang maramdaman, kundi ang manhid na dulot ng lamig, hanggang sa isang mainit na haplos ng liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Hindi ito liwanag ng isang marangyang sasakyan, kundi ang madilaw at kumukurap-kurap na apoy mula sa isang gaserang nakapatong sa isang maliit na kariton ng mga prutas. Isang matandang babae na may mukhang tila isang mapayapang mapa ng mga karanasan ang nagmamadaling lumapit sa kanya, dala ang isang malaking payong na butas-butas. Diyos ko, iha, anong nangyari sa inyo? Ang boses ng matanda ay basag, ngunit punong-puno ng pagkalinga na matagal nang hindi naramdaman ni kanya. Halika, pumasok kayo sa loob. Napakadelikado ng kalagayan ng bata. Sa loob ng isang maliit na dampang gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy, unti-unting naramdaman ni kanya ang pagbabalik ng buhay sa kanyang mga ugat. Amoy ng tuyong dahon at mainit na tsaa ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Maingat na inihiga ni Lola Rosa ang bata sa isang malinis na papag at mabilis na kumuha ng maligamgam na tubig upang punasan ang nanginginig na katawan ni Toby. Ako si Rosa, iha. Huwag kang matakot. Ligtas kayo rito. Wika ng matanda habang maselang hinahaplos ang noo ng bata. Ang ulan ay lumilipas din, pero ang tibay ng loob ng isang ina, iyan ang hindi matitinag. Naupo si kanya sa isang sulok, nakatingin sa kanyang mga nanginginig na kamay. Ang bawat haplos ni Lola Rosa sa kanyang anak ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa na iniwan ng kalupitan ni Tirapat. Napakasakit isipin na sa gitna ng karangyaan ng kanyang dating buhay, tanging isang estranghero sa isang maliit na dampa ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Ang kabutihang ito ay tila isang sampal sa lahat ng mga taong itinuring niyang pamilya, ngunit tumalikod sa kanya sa oras ng panganib. Salamat po, Lola. Hindi ko na po alam kung saan kami pupunta. Ang nanginginig na sagot ni kanya. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulilid na anumang sandali ay mapuputol. Ngumiti ng bahagya ang matanda at iniabot sa kanya ang isang baso ng mainit na luya. Uminom ka muna. Kailangan mong maging malakas para sa anak mo. Ang buhay ay parang pagtatanim. Iha, kung minsan kailangang dumaan ng bagyo para malinis ang lupa at makapagsimulang muli. Habang pinapanood ni kanya ang mahimbing na pagtulog ni Toby sa ilalim ng makapal na kumot na ibinigay ni Lola Rosa, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang basang bag na tanging gamit na nailigtas niya mula sa mansyon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinakalkal ang loob nito, hanggang sa may isang matigas at maliit na bagay siyang naramdaman sa ilalim ng mga basang damit. Isang lumang USB drive na pako ang tingin ni kanya sa maliit na bagay na yon. Wala siyang maalala na naglagay siya ng ganoong gamit sa kanyang bag. Hindi ito sa kanya at lalong hindi ito pag-aari ni Toby. Ang kulay nito ay tila pamilyar. Ito ang kulay ng mga gamit na laging itinatago ni Tirapat sa loob ng kanyang pribadong vault. Isang katanungan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Paano ito napunta rito? At anong mga lihim ang nakatago sa loob ng maliit na pirasong ito na maaring magpabago sa tadhana nilang lahat? Hinawakan ni kanya ang USB ng mahigpit. Tila ba ito ang huling piraso ng kanyang pag-asa o ang mitya ng isang mas malaking panganib? Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, lumilikha ng isang ritmo sa bubungang yero na tila isang babala para sa mga susunod na araw. Ang maliit na piraso ng plastik na hawak ni kanya
ay tila isang malamig na baril na hindi niya alam kung paano papuputukin. Sa gitna ng liwanag ng umaga na sumisilip sa mga butas ng yero ni Lola Rosa, ang USB na yon ay tila isang banyagang bagay na hindi nabibilang sa mundo ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Iha, bantayan ko muna si Toby. Pumunta ka na sa bayan at gawin mo ang dapat mong gawin, wika ni Lola Rosa habang maingat na pinapakain ng mainit na lugaw ang bata. Ang pananalig sa mga mata ng matanda ay nagbigay ng sapat na lakas kay kanya upang ihakbang ang kanyang mga binti na tila gawa sa mabigat na tingga sa isang maliit at madilim na computer shop sa kanto kung saan ang amoy ng mainit na kuryente at alikabok ay humahalimuyak sa hangin. Naupo si kanya sa harap ng isang lumang monitor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinusuksok ang USB sa gilid ng CPU. Sa bawat segundo ng paghihintay, tila lalong bumibilis ang pintig ng kanyang puso na para bang may isang malaking alon na nakahandang lumamon sa kanya anumang oras. Nang bumukas ang mga files, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni kanya. Ang mga dokumentong bumulaga sa kanya ay hindi lamang mga numero. Ang mga ito ay mga anino ng isang masalimuot na pagtataksil. Nakikita niya ang kanyang sariling pangalan sa mga papeles ng lupa at ari-arian na iniwan ng kanyang pumanaw na mga magulang. Ngunit ang mga pirma, ang mga kurbada at guhit na dapat ay sa kanya, ay tila mga estranghero. Ang bawat stroke ng panulat ay isang kasinungalingan, isang panggagaya na ginawa ng may masamang hangarin. Terapat, paano mo nagawa ito? Ang bulong niya sa sarili, habang ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang petsa ng mga dokumento ay naganap noong panahong nagluluksa pa siya sa pagkamatay ng kanyang ama at ina. Noong panahong ang akala niya ay Siti Irapat, ang kanyang tanging sandigan. Ninakaw ng asawa niya ang kanyang mana habang siya ay nakalugmok sa dusa. Ang bawat pahinang tinitingnan niya ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Ito ang dahilan kung bakit kampante si Tirapat na itapon siya sa kalsada dahil wala na siyang pangalan, wala na siyang yaman, lahat ay nailipat na sa ilalim ng kapangyarihan ng lalaking minahal niya ng buong tapat. Ang masakit pa, nakita niya ang mga transaksyong naglilipat ng malalaking pondo sa isang account na hindi pamilyar sa kanya, isang account na ginagamit upang pondohan ang marangyang buhay na tinatamasa ngayon ni Elena. Habang binabasa ang mga detalye ng isang partikular na kontrata sa paglilipat ng shares, napansin ni kanya ang isang pangalan ng paulit-ulit na lumilitaw bilang saksi at abogadong nagnotaryo ng mga pekeng dokumento. Ang kanyang hininga ay tila napatid ng mabasa ang pangalan, Attorney Rodolfo Villafuerte. Nanigas ang buong katawan ni kanya. Ang apelidong yon ay hindi nagkataon lamang. Iyon ang apelyido ni Elena. Sa ilalim ng pangalan ng abogado, may nakasulat na maikling nota sa isang scan ng lumang logbook. Para sa kinabukasan ng aking nag-iisang anak na si Elena, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa isipan ni kanya sa kabila ng ingay ng mga kabataang naglalaro sa paligid ng computer shop. Ang lahat ng biyak ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo sa kanyang gunita. Ang pagtataksil na ito ay hindi lamang isang bugso ng damdamin. Ito ay isang matagal ng pinagplanuhang krimen na nag-uugnay sa kanyang asawa at sa pamilya ng kanyang kinakasama. Ngunit may isang bagay na mas lalong nagpatindig sa balahibo ni kanya. Sa pinakailalim ng folder, may isang file na may pamagat na The Final Settlement. Nang subukan niya itong buksan, humingi ang computer ng isang password. Sino ang naglagay ng USB na ito sa kanyang bag? At bakit ang pangalan ng yumaong ama ni Elena ang nakatatak sa mga dokumentong nagnakaw ng kanyang buhay? Ang misteryong ito ay tila isang madilim na lagusan na wala pang dulo, ngunit sa gitna ng takot, isang bagong apoy
ang nagmula sa abo ng kanyang pagkatao. Hindi na siya ang kanya naiiyak na lamang sa isang sulok. Ngayon, hawak na niya ang mitya ng isang pagsabog na magpapaguho sa palasyong itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Pagod na akong makinig sa parehong reklamo, kanya. Malamig na sabi niya habang umiwas ng tingin. Kung patuloy mong pipiliing akuin ang lahat ng mag-isa, wala na akong magagawa roon. Pero huwag mo nang asahan na kaya kong ayusin ang bawat problema para sa inyo. Huminga siya ng mabigat bago muling nagsalita. Wala na rin akong maibibigay pa. Kailangan mo nang humanap ng ibang paraan para maitawid ang sitwasyon ninyo. Sa bawat salitang binitiwan niya, mas lalong bumigat ang katahimikang namagitan sa kanilang dalawa. Isang katahimikang puno ng sugat, pagod, at unti-unting pagkawasak ng relasyon nilang minsang naging matatag. Ang boses ni Tirapat sa kabilang linya ay parang isang lason na dahan-dahang nanunuot sa sistema ni kanya. Nakatayo siya sa gilid ng isang maingay na kalsada, mahigpit na hawak ang malamig na handset ng isang pampublikong telepono. Ang paligid ay puno ng usok at ingay ng mga sasakyan, ngunit para kay kanya, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso, na tila isang tambol na malapit ng masira. Pinisil ni kanya ang kable ng telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tirapat, parang awa mo na. Hindi para sa akin. Si Toby. Kailangan niya ng maayos na gamot. Hindi sapat ang mga dahon-dahon lang. Kahit para sa anak mo na lang, magpadala ka ng tulong. Isang mapait at nakakainsultong tawa ang sumagot sa kanya. Anak? Kanya. Ikaw ang nag-alis sa kanya sa bahay na ito nang hindi ka sumunod sa gusto ko. Kasalanan mo kung bakit siya naghihirap ngayon. Masyado kang kampante sa ilalim ng pakpak ko at ngayong wala ka na rito, natutuklasan mo kung gaano kakawalang halaga sa mundong ito. Naramdaman ni kanya ang pait ng abdo sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Tirapat ay isang hakbang ng gaslighting, isang sining ng pagbaliktad ng katotohanan upang siya ang magmukhang may kasalanan. Ang lalaking ito, na nangako noong kasal nila na poprotektahan silang mag-ina, ay siya pa ngayong nagtutulak sa kanila sa hukay ng dusa. You are so pathetic! Dagdag pa ni Tirapat, at sa background ay narinig ni kanya ang matinis na boses ni Elena na tila nag-uudyok pa. Sabi ni Elena, baka raw gusto mong maging labandera niya. Baka sakaling bigyan kanya ng barya para sa gatas ni Toby. Bagay sa'yo ang lumuhod sa putikan kanya. Doon ka naman talaga galing bago kita binihisan. Ang bawat pangungusap ay parang isang latigo na humahagupit sa balat ni kanya. Ang kanyang tuhod ay nangangatog, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa nagngangalit na puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Gusto niyang isigaw ang tungkol sa USB, tungkol sa mga pekeng dokumentong nahanap niya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Ang paglalantad ng kanyang alas sa gitna ng desperasyon ay parang pagtatapon ng tubig sa apoy na hindi pa sapat ang lakas. Tirapat, huling pagkakataon na ito. Bulong ni kanya. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas gaya ng bakal. Tama ka. Huli na ito. Huwag mo nang susubukang tawagan ang numerong ito dahil ipapabura ko na ang linya. At kung sakaling lumapit ka sa mansyon, asahan mong sa kulungan ang tuloy mo dahil sa panggugulo. Goodbye, kanya. Sana ay mabusog kayo sa pride ninyo. Ang linya ay biglang naputol. Ang tanging naiwan ay ang mahaba at nakakabinging tunog ng kawalan ng signal. Isang tunog na tila nagmamarka sa katapusan ng huling hibla ng kanyang pagiging asawa. Nanatiling nakadikit ang handset sa tainga ni kanya kahit na wala na siyang naririnig. Ang init ng plastik sa kanyang balat ay tila isang paalala ng lahat ng sampal na tinanggap niya sa araw na yon. Ibinaba niya ang telepono ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, sa gitna ng dumi ng kalsada at ng mga taong nagmamadaling naglalakad
na tila walang pakialam sa kanyang paghihinagpis. Isang bagay ang malinaw kay kanya. Ang luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ngayon ay ang huling luha na iaalay niya para sa lalaking iyon. Mamatay sa gutom? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay biglang nagningas ng isang madilim na liwanag. Mamatay muna ang lahat bago mangyari iyon, Tirapat. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang naglulundag na dibdib. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang plano. Isang planong hindi lamang para mabuhay, kundi para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, hanggang sa huling sentimo ng kanyang dangal. Ngunit habang papunta siya pabalik sa dampa ni Lola Rosa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Ang mga bintana nito ay madilim at tila nagmamasid sa bawat galaw ng isang sugatang liyong naghahanda ng lumaban. Ang bawat hibla ng buhok na nalalaglag sa sahig ay tila mga alaala ng isang babaeng namatay na kagabi. Ang babaeng naniwala sa mga pangako, ang babaeng naging bulag sa pag-ibig, at ang babaeng hinayaan ng sarili na tapakan ng mga taong akala niya ay kanyang pamilya. Sa harap ng isang maliit at basag na salamin sa dampa ni Lola Rosa, hawak ni kanya ang isang kinakalawang na gunting. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marahang humahaplos sa mukha ni Tirapat, ngayon ay matigas at determinadong nakahawak sa malamig na metal. Naramdaman niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang talim habang pinuputol nito ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na dati ay paboritong laruin ni Tirapat habang nangangako ito ng katapatan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni kanya habang pinapanood ang makintab at itim na buhok na bumabagsak sa maduming sahig. Hindi ito simpleng pagpapagupit. Ito ay ang pagpaslang sa kanyang kahinaan. Ang bawat lagaslas ng talim ay tila isang sumpa na ibinabaon niya sa kanyang puso. Nang matapos siya, ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa basag na salamin ay tila isang estranghero. Mas matalim ang mga mata, mas matigas ang panga, at may bakas ng puot na hindi na kayang itago ng anumang ngiti. Iha, ang pagbabago ng anyo ay simula lamang. Ang tunay na laban ay nasa loob. Mahinahong wika ni Lola Rosa habang pinagmamasdan siya mula sa pinto. Ngunit huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong kaluluwa. Dahil ang galit ay parang apoy. Maaari nitong sunugin ang iyong mga kaaway, pero maaari ka ring matupok nito. Tumango si kanya, ngunit ang kanyang isipan ay abala na sa ibang bagay. Inilabas niya ang ilang piraso ng papel na hiningi niya mula sa isang kalapit na sari-sari store. Gamit ang isang maliit na lapis, sinimulan niyang iguhit ang daloy ng mga kumpanya ni Tirapat. Ang kanyang utak, na dati ay nakatuon lamang sa pagluluto at pag-aalaga ng bata, ay tila isang makinang muling nabuhay. Bilang isang dating magaling na accountant, bago siya pilit na pinag-resign ni Tirapat, alam ni kanya ang bawat pasikot-sikot ng batas ng pera. Hindi lang basta pagnanakaw ang ginawa mo, Tirapat. Ginamit mo ang pangalan ng mga magulang ko para linisin ang maruming pera ninyo ni Elena. Bulong ni kanya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat numerong kanyang isinusulat. Ang bawat pagkakamali sa dokumento sa USB ay unti-unti niyang binubuo sa kanyang isipan. Alam niyang hindi sapat ang ebidensya kung wala ang orihinal na mga papeles na nakatago sa loob ng mansyon. Napatigil ang lahat nang marinig ni kanya ang isang pamilyar na pangalan mula sa isang lumang telebisyon na pag-aari ng kapitbahay. Ang tunog ng balita ay malinaw na abot hanggang sa dampa. Isang engrandeng charity gala ang gaganapin sa susunod na linggo sa mansyon ng mga Tirapat upang ipagdiwang ang kanilang bagong proyekto sa pabahay. Inaasahang dadalo ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo at politika. Naramdaman ni kanya ang isang mapait na pait sa kanyang lalamunan nang makita sa screen ang mukha ni Elena na nakasuot ng isang mamahaling itim na terno habang nakakapit sa braso ni Tirapat. Mukha silang mga anghel ng kabutihan sa harap ng mga kamera
Habang sa likod ng entablado ay may isang inang halos mamatay sa hirap at isang batang nanginginig sa lagnat. Charity, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni kanya. Gagamit kayo ng ibang tao para itago ang inyong mga kasalanan. Tumingin siya kay Toby na mahimbing na natutulog. Ang pisngi ay nagsisimula nang bumalik ang kulay dahil sa pag-aalaga ni Lola Rosa. Ang gala na iyon ang kanyang pagkakataon. Ang kaganapang iyon na dapat ay rurok ng tagumpay ni Natirapat, ang gagawin niyang pintuan para makapasok muli sa mundo na kumuha sa lahat ng sa kanya. Lola Rosa, kailangan ko pong makabalik sa mansyong yon. Wika ni kanya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang aninong hindi nila mapapansin. Ngunit habang binubuo niya ang kanyang plano, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan. Sapat na ba ang talino at puot para harapin ang mga taong may pera at kapangyarihan? O isa lamang itong pagpapakamatay na mag-iiwan kay Toby na mag-isa sa mundong ito? Dito ka sa likod dumaan at siguraduhin mong hindi madudumihan ang makintab na sahig. Hindi namin kailangan ng dagdag na dumi sa loob ng mansyong ito. Ang boses ng mayordoma ay puno ng awtoridad, tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni kanya. Nakatayo siya sa tapat ng maliit na pintuan para sa mga katulong. Ang pintuang dati ay hindi niya man lang tinitingnan dahil ang malawak na main gate ang palaging bumubukas para sa kanya. Ngayon, suot ang isang kupas na t-shirt, maluwag na pantalon, at ang kanyang maikling buhok na itinago sa ilalim ng isang lumang sombrero. Si kanya ay isa na lamang anino sa sarili niyang tahanan. Naramdaman ni kanya ang pait ng apdo sa kanyang lalamunan habang humahakbang siya papasok sa kusina. Ang amoy ng mamahaling kape at sariwang tinapay, mga bagay na dati ay bahagi ng kanyang marangyang umaga. Ngayon ay tila isang malupit na paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ngunit hindi siya narito para umiyak. Narito siya para maging isang Trojan horse. Salamat po, Aling Martha. Gagawin ko po ang lahat ng ipag-uutos ninyo, basta po payagan ninyo akong mag-alaga kay Madam Melba. Mahinahong sagot ni kanya. Pilit na binababaan ang kanyang boses upang hindi makilala. Ang silid ni Lola Melba, ang ina ni Tirapat, ay matatagpuan sa pinakamalayong sulok ng unang palapag. Pagpasok ni kanya, ang amoy ng luma at hindi na isahang hangin ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang matanda, payat, at tila isang tuyong dahon na nakahiga sa gitna ng malawak na kama. Walang kahit isang baso ng tubig sa tabi nito at ang tray ng pagkain ay nananatiling hindi nagagalaw. Dinadapuan na ng mga langaw. Naramdaman ni kanya ang pagkirot ng kanyang puso. Si Lola Melba ang tanging naging kakampi niya sa pamilyang ito, ang tanging nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal ng isang ina. Ang makita itong pinababayaan ni Natirapat at Elena ay lalong nagpaalab sa puot na nararamdaman niya. Madam, ako po ito, bulong ni kanya habang marahang pinupunasan ang noon ng matanda. Hindi sumagot si Lola Melba, tanging ang mababaw at hirap na paghinga nito ang maririnig sa katahimikan ng silid. Habang abala sa paglilinis, narinig ni kanya ang paparating na mga yabag. Ang bawat pagtama ng matitigas na takong sa tiles ng pasilyo ay tila isang babala ng panganib. Mabilis na yumukod si kanya at nagpanggap na nagpupunas ng sahig nang pumasok si Elena, na nakasuot ng isang mamahaling silk robe at may hawak na baso ng juice. Martha, bakit ang baho pa rin dito? Sabi ko sa inyo, ayaw kong nagtatagal sa silid na ito dahil nakakasira ng mudang amoy ng may sakit. Sigaw ni Elena, na tila hindi napapansin ang presensya ni kanya na nakatalikod. At sino iyang bagong katulong? Siguraduhin mong hindi iyan magnanakaw dahil marami tayong mahahalagang gamit sa study room ni Tirapat. Opo, Ma'am Elena. Siya po ang bagong tagapag-alaga ni Madam Melba.
Mukha naman pong tahimik at masunurin, sagot ni Martha. Nang makaalis si Elena, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni kanya. Ang study room. Doon nakatago ang lahat. Doon nakalagay ang mga orihinal na dokumento na magpapatunay sa mga pekeng pirma sa USB. Naghintay si kanya hanggang sa sumapit ang hating gabi. Ang oras kung kailan ang mansyon ay nilalamon na ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang tibok ng sarili niyang kaba. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid ni Lola Melba. Ang kanyang mga yapag ay tila mga anino na hindi lumilikha ng anumang tunog. Sa loob ng study room ni Tirapat, ang amoy ng mamahaling leather at tabako ay tila sumasakal sa kanya. Mabilis niyang nilapitan ang malaking mesa at nagsimulang maghahalughog. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumalaktaw sa mga folder, naghahanap ng anumang may tatak ng Villafuerte Law Office. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang mahanap niya ang isang itim na envelope sa pinakailalim ng isang drawer. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, narinig niya ang biglang pagpihit ng doorknob. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagsimulang pumasok sa silid habang dahan-dahang bumubukas ang pinto. Nanigas si kanya sa kanyang kinatatayuan. Ang envelope ay yakap-yakap niya sa kanyang dibdib. Sino ang nandyan? Tirapat, ikaw ba yan? Ang boses ni Elena ay malapit na at ang anino nito ay dahan-dahang lumalaki sa pader ng silid. Pilit na pinigil ni kanya ang kanyang paghinga habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na gustong kumawala sa kanyang mga rusok. Sa sandaling iyon, isang katanungan lamang ang nasa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng kanyang plano? O ito ang simula ng isang mas madugong labanan sa loob ng mansyong ito? Ayusin mo ang pagkakiskis. Hindi mo ba alam kung magkano ang halaga ng sapatos na yan? Baka kahit ibenta mo pa ang buong buhay mo, hindi mo mabili kahit ang isang tali niyan. Ang boses ni Elena ay parang isang matulis na karayom na paulit-ulit na tumutusok sa pandinig ni kanya. Nakaluhod si kanya sa malamig na tiles ng sala. Ang kanyang mga tuhod ay nagsisimula ng mamanhid at sumakit. Sa harap niya ay ang isang pares ng mamahaling stiletto na kulay ginto. Ang sapatos na binili ni Tirapat para kay Elena gamit ang pera na dapat ay para sa pag-aaral ni Toby. Naramdaman ni kanya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang isang lumang basahan. Gusto niyang iangat ang kanyang ulo at isigaw sa mukha ng babaeng ito ang lahat ng katotohanan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang bawat segundo ng pagtitiis ay isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay. Ibinaba niya ang kanyang tingin, itinatago ang naglalagablab na puot sa kanyang mga mata sa ilalim ng dulo ng kanyang sombrero. Pasensya na po, Ma'am Elena. Lilinisin ko pong mabuti. May nahon at paos na sagot ni kanya. Pilit na binabago ang tono ng kanyang boses. Huwag mo akong masagot-sagot ng pasensya. Tingnan mo ang ginawa mo. May mantsa pa rin dito sa gilid. Biglang itinulak ni Elena ang sapatos gamit ang kanyang paa, dahilan upang tumama ito sa dibdib ni kanya. Gamitin mo yang suot mong damit. Mukha namang basahan na yan. Baka mas epektibo pang pangkiskis kaysa sa hawak mo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Naramdaman ni kanya ang pag-akyat ng init ng dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang suot na baro ay lumana. Ngunit ito ang huling regalong ibinigay sa kanya ni Lola Melba noong maayos pa ang lahat. Ang hilingin na gamitin ito bilang pampunas sa sapatos ng kabit ng kanyang asawa ay isang sukdulang pang-uuyam sa kanyang dangal. Dahan-dahang itinaas ni kanya ang dulo ng kanyang damit. Pinanood ni Elena na may mapang-aping ngiti ang bawat galaw ni kanya. Ang bawat kiskis ng tela sa gintong sapatos ay tila isang hapdi sa kaluluwa ni kanya. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang determinasyon ay lalong tumitigas gaya ng brilyante. Ang aliping marangal ay hindi ang taong naglilingkod ng may katapatan sa masamang amo, kundi ang taong marunong maghintay sa tamang oras ng pagbawi. Iyan
Ganyan nga, marunong ka rin palang sumunod, sabi ni Elena bago tumayo at naglakad palayo. Ang bawat pagtama ng kanyang takong ay lumilikha ng matitigas na tunog na tila mga martilyo sa katahimikan ng mansyon. Naiwan si kanya na nakaluhod pa rin, yakap ang kanyang sariling damit na ngayon ay may dumi na ng sapatos. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na dibdib. Nang masiguro niyang wala na si Elena sa sala, dahan-dahan siyang tumayo at sumunod sa direksyon kung saan pumunta ang babae. Napatigil si kanya sa gilid ng isang malaking florera nang marinig niya ang malakas na boses mula sa loob ng library. Hindi ito ang boses ng lambingan na inaasahan niya. Ito ay boses ng galit. Saan mo dinala ang 5 milyong piso, Elena? Sinuri ko ang mga accounts ngayong umaga at may malaking butas sa pondo ng proyekto sa pabahay. Sigaw ni Tirapat. Ang kalabog ng kamay nito sa ibabaw ng mesa ay narinig hanggang sa labas ng pinto. Huwag mo akong sigawan, Tirapat. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Kung wala ang tatay ko, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ganti ni Elena. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Ang perang yun ay kinuha ko dahil kailangan ko ng seguridad. Paano kung bigla kang magbago ng isip gaya ng ginawa mo kay kanya? Namilog ang mga mata ni kanya sa likod ng pader. Ang pag-aaway ng dalawa tungkol sa nawawalang pondo ay ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ang lamat sa kristal ay nagsisimula na. Ang pagkakaibigan ng dalawang traidor ay nakasandal lamang sa pera. At kapag ang pera ay nagsimulang mawala, ang kanilang katapatan ay tiyak na guguho. Ngunit bago pa makapakinig ng mas matagal si kanya, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang malamig na pawis ang lumabas sa kanyang noo, habang dahan-dahan siyang lumingon upang harapin kung sino ang nakatuklas sa kanyang pakikinig. Akala mo ba ay hindi ko mahahalata ang ginagawa mo? You are stealing from me, Elena. Ang perang pinaghirapan kong itago, unti-unti mong inuubos sa mga walang kwentang luho mo. Ang boses ni Tirapat ay tila isang dumadagundong na kulog sa loob ng library. Sapat na upang manginig ang mga kristal na baso sa tray na hawak ni kanya. Nakatayo si kanya sa labas ng pinto. Ang kanyang katawan ay nakadikit sa malamig na pader. Pilit na pinatitigil ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang puting sobre, isang mitya na magpapasiklab sa impyernong kanyang binuo. Naramdaman ni kanya ang hapdi sa kanyang mga palad na puno ng gasgas dahil sa maghapong paglilinis ng mga sahig at banyo. Habang ang dalawang traidor sa loob ay nag-aaway, dahil sa milyon-milyong piso, si kanya ay nagtitiis sa barya-baryang sweldo at tira-tirang pagkain, lahat para sa pagkakataong masilip ang bitak sa kanilang relasyon. Ang bawat pangungutya ni Elena sa kanya kanina ay tila mga pako na bumaon sa kanyang dangal. Ngunit ngayon, ang bawat sigaw ni Tirapat ay tila musika na nagpapagaan sa kanyang kalooban. How dare you! Kung hindi dahil sa mga koneksyon ng tatay ko, matagal ka nang nabulok sa utang. Utang na loob mo sa akin ang bawat sentimong hawak mo ngayon. Ang boses ni Elena ay matinis at puno ng pagmamataas, ngunit may bahid na rin ito ng takot. Sa gitna ng katahimikan ng pasilyo, dahan-dahang kinuha ni kanya ang sobre. Sa loob nito ay ang mga kopya ng bank transfers na nakuha niya mula sa US Oras. Mga transaksyong ginawa ni Elena sa sarili nitong lihim na account gamit ang digital signature ni Tirapat. Hindi alam ni Tirapat na ang babaeng pinalit niya sa kanyang asawa ay mas masahol pa sa isang magnanakaw. Isa itong anay na unti-unting umuubos sa pundasyon ng kanyang kumpanya. Huminga ng malalim si kanya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng dulo ng kanyang sombrero. Marahang lumapit siya sa pinto at nang masigurong abala ang dalawa sa kanilang matinding sagupaan, mabilis niyang isinilid ang sobre sa ilalim ng pinto ng library. Isang mahinang tunog lamang ang nalikha ng papel
sa ibabaw ng makinis na kahoy. Ngunit para kay kanya, iyon ang pinakamalakas na hudyat ng simula ng katapusan. Naramdaman ni kanya ang panginginig ng kanyang buong sistema habang mabilis siyang naglalakad palayo patungo sa silid ni Lola Melba. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtakas mula sa isang pagsabog na siya mismo ang nagtanim. Napahinto siya sa tapat ng isang malaking salamin sa pasilyo at tiningnan ang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa loob ng salamin ay wala ng bakas ng pag-ibig o awa. Ang tanging natira ay ang malamig na determinasyon ng isang inang handang sunugin ang mundo para sa katarungan ng kanyang anak. Bakit kailangang umabot sa ganito, Terapat? Bulong ni kanya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang mapait na gunita ng nakaraan. Bakit pinili mong maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang tapat na katotohanan? Pumasok siya sa silid ni Lola Melba at naupo sa tabi ng matanda. Hinawakan niya ang kulubot na kamay nito, ang tanging init na nararamdaman niya sa loob ng malamig na mansyong ito. Sa labas, ang hangin ay nagsisimula na namang umihip ng malakas, tila nagbabadya ng isa pang bagyong darating. Mula sa library, narinig ni kanya ang biglang pagbukas ng pinto at ang mabibigat na yabag ni Tirapat na tila isang nagngangalit na hayop. Naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot nang marinig ang malakas na kalabog ng mga gamit na ibinabato sa pader. Kasunod ng isang nakakabinging katahimikan. Nakaupo lamang si kanya sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Alam niyang nabasa na ni Tirapat ang sulat. Alam niyang ang lamat sa kristal ay hindi na lamang isang simpleng guhit. Ito ay isa ng malalim na basag na kailanman ay hindi na muling mabubuo. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang mapayapang mukha ni Lola Melba. Sapat na ba ang pagbagsak ni Tirapat para mahilom ang lahat ng sugat na iniwan nila? O ang katarungang ito ay simula lamang ng isang mas masakit na katotohanang kailangan niyang harapin? Napatayo si kanya nang marinig ang isang mahinang katok sa pinto ng silid. Hindi ito ang katok ng isang katulong. Ito ay ang katok ng isang taong may dalang balitang hindi niya inaasahan. Hindi bulag ang isang ina. Kanya, nakikita ko ang bawat luhang pinupunasan mo sa dilim at nararamdaman ko ang bawat haplos ng iyong mga kamay na puno ng sugat at paltos. Ang boses ni Lola Melba ay mahina. Tila isang tuyong dahon na hinahaplos ng hangin, ngunit para kay kanya, ito ay tila isang malakas na kulog na nagpatigil sa mundo. Napatigil ang kanyang mga kamay sa pagmamasahe sa namamanhid na binti ng matanda. Ang kanyang hininga ay tila napatid at ang malamig na pawis ay dahan-dahang gumapang sa kanyang likuran. Sa loob ng ilang linggo, akala niya ay matagumpay niyang naitago ang kanyang pagkatao sa ilalim ng kupas na sombrero at paos na boses. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay tila may sariling mga mata na nakakakita sa kabila ng anumang balat kayo. Dahan-dahang inangat ni kanya ang kanyang tingin. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, nakita niya ang mga mata ni Lola Melba, mga matang puno ng pait, pagsisisi at isang uri ng pagmamahal na tila humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanang hindi naman nito ginawa. Ang matanda ay dahan-dahang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang maikling buhok ni kanya. Ang mga daliri nito ay tila binabasa ang bawat hirap na pinagdaanan ng kanyang manugang. Patawarin mo ang anak ko, kanya. Patawarin mo ako dahil wala akong nagawa habang pinapanood kitang itinatapon sa labas ng bahay na ito. Ang boses ng matanda ay nabasag at ang mga luha ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang aking anak, naging alipin na siya ng sarili niyang kasakiman. Nilamon na siya ng babaeng yon na walang ibang mahal kundi ang kanyang pera. Naramdaman ni kanya ang pagguho ng kanyang pader.
Ang lahat ng puot at determinasyon na itinanim niya sa kanyang puso ay tila panandaliang natunaw dahil sa init ng haplos ni Lola Melba. Napasandal siya sa gilid ng kama at hinayaan ang kanyang mga luha na bumagsak sa kumot. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang taong sa wakas ay naramdaman na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Madam, Lola, wala po kayong kasalanan. Bulong ni kanya, ang kanyang boses ay puno ng hikbi na pilit niyang ikinukulong. Ginagawa ko po ito para kay Toby, para makuha muli ang buhay na kinuha nila sa amin. Tumango si Lola Melba. Ang kanyang mga mata ay biglang nagningas ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag ng isang huling misyon. Inabot niya ang isang lumang kwintas na rosaryo na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ang bawat butil nito ay lumana at kupas, ngunit ang krus na nakasabit doon ay tila may itinatagong bigat. Sa loob ng maliit na lalagyan ng krus, may isang maliit at mabigat na susi na gawa sa tanso. Kinuha ni Tirapat ang lahat sa iyo kanya. Ang iyong dangal, ang iyong ari-arian, at ang iyong tahanan. Ngunit may isang bagay na hindi niya alam na itinago ko para sa tamang oras. Wika ng matanda habang inilalagay ang susi sa palad ni kanya. Ang lamig ng metal ay tila isang kuryenteng gumising sa pag-asa ni kanya. Ito ang susi sa isang lihim na vault sa loob ng lumang library sa probinsya, ang mansyon ng tatay ni Tirapat. Doon nakatago ang tunay na testamento ng iyong mga magulang na ipinagkatiwala nila sa amin bago sila pumanaw. Namilog ang mga mata ni kanya. Ang tunay na testamento. Ibig sabihin, ang lahat ng dokumentong nasa USB ay maaari pa ring mapabulaanan kung mahanap niya ang orihinal na papeles na hindi pa nadudumihan ng mga pekeng pirma ni Tirapat. Ang susing ito ay hindi lamang metal. Ito ang sandata na magpapabagsak sa lahat ng kasinungalingang itinayo ng kanyang asawa. Gamitin mo ito, iha. Bawiin mo ang lahat. Huwag mo silang hayaang manalo. Ang huling bilin ni Lola Melba bago ito muling pumikit dahil sa labis na pagod. Ang kanyang paghinga ay naging malalim at payapa. Tila nabunutan ng isang malaking tinik sa kanyang dibdib. Nananatiling nakatayo si kanya sa dilim. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakasara sa paligid ng maliit na susi. Ang amoy ng gamot at luma sa silid ay tila napalitan ng bango ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang tanong ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang maputlang mukha ng kanyang biyenan. Paano niya makukuha ang vault sa library sa probinsya kung ang bawat kilos niya sa mansyong ito ay binabantayan na ni Elena, na tila isang buwitreng naghihintay lamang ng kanyang pagkakamali? Ang katahimikan ng mansyon sa hating gabing ito ay hindi kapayapaan, kundi isang mabigat na presensya na tila sumasakal sa bawat hininga ni kanya. Ang hangin ay amoy mamahaling alak at usok ng sigarilyo. Isang paalala na sa kabilang silid, sina Tirapat at Elena ay abala sa pag-ubos ng kanilang mga pait sa pamamagitan ng paglalasing. Narinig ni kanya ang garalgal na tawa ni Elena mula sa malayo, na sinundan ng kalabog ng isang basong binitawan ng marahas sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahang lumabas si kanya mula sa anino ng pasilyo. Ang kanyang mga paa, na walang suot na tsinelas upang hindi lumikha ng tunog sa makinis na tiles, ay nakakaramdam ng tila yelong lamig ng sahig. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang susi na ibinigay ni Lola Melba, habang ang kanyang kaliwang kamay ay nakakapit sa dibdib upang pilit na patigilin ang naglulundag niyang puso. Pagpasok niya sa study room, ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga makakapal na kurtina. Nilapitan niya ang malaking painting ng isang tanawin sa pader. Isang painting na alam niyang nagtatago ng lihim na vault ni Tirapat. Noong sila ay mag-asawa pa, minsan niyang nakita ang pagpihit ni Tirapat sa likod nito. Ngunit hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na papasukin niya ito bilang isang magnanakaw
sa sariling tahanan. Naramdaman ni kanya ang gaspang ng bakal sa likod ng painting. Isinuot niya ang susi sa maliit na butas at narinig ang mahinang pag-ikot ng mga bakal sa loob ng pinto. Isang senyales na bumigay na ang mekanismo ng vault. Nang bumukas ang mabigat na pinto, ang amoy ng lumang papel at tinta ang sumalubong sa kanya. Sa tulong ng isang maliit na flashlight, sinimulan ni kanya ang paghahalughog. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumalaktaw sa mga bundles ng pera at mga dokumento ng kumpanya. Doon, sa pinakailalim ng isang itim na folder, nahanap niya ang mga dokumentong may pamagat na Project New Hope. Ito ang proyektong ipinagmamalaki ni Tirapat sa media. Ngunit sa loob ng mga pahinang ito, nakita ni kanya ang katotohanan. Ito ay hindi isang proyekto para sa mahihirap. Ito ay isang malaking makina para sa money laundering. Ang mga pangalan ng mga pekeng kumpanya, ang mga transaksyong papunta sa mga offshore accounts, at ang mga pirma ni Tirapat at Elena ay malinaw na nakatala. Bawat pahina ay isang ebidensya ng kasakiman na pumatay sa dangal ng kanilang pamilya. Naramdaman ni kanya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi lamang asawa ang nawala sa kanya, kundi isang lalaking naging halimaw na pala sa harap ng kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang mga dokumento at isinilid sa loob ng kanyang damit. Ngunit bago pa niya maisara ang vault, ang buong silid ay biglang napuno ng nakakasilaw na liwanag mula sa kisame. Nanigas si kanya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig, tila isang babala ng panganib. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa pinto. Nakatayo doon si Tirapat. Magulo ang buhok at namumula ang mga mata dahil sa alak. May hawak siyang baso ng whiskey sa isang kamay habang ang kabilang kamay ay nakasandal sa hamba ng pinto. Ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng gulat kundi ng isang madilim at nakakatakot na ngiti. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa'yo simula nang pumasok ka rito, Inday. Ang boses ni Tirapat ay paos at puno ng panunuya. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa silid. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan. Hindi ko akalain na ang asawa ko ay magiging isang hamak na magnanakaw sa sarili niyang dating pamamahay. Anong kailangan mo, kanya? Pera? O baka naman hindi mo talaga matiis na mawalay sa akin? Naramdaman ni kanya ang pagtuyo ng kanyang lalamunan, ngunit hindi niya hinayaang malaglag ang mga dokumentong nakatago sa kanyang dibdib. Isang katanungan ang pilit na sumisigaw sa kanyang isipan habang papalapit ang lalaking dati niyang minahal. Ito na ba ang huling gabi na makikita niya ang kanyang anak? O ito ang gabing magbabago sa lahat? Akala mo ba talaga ay malalamangan mo ako sa sarili kong pamamahay? You're just a desperate woman, kanya. Isang basang sisiw na pilit nagmamatapang. Ang boses ni Tirapat ay parang hapdi ng alak sa isang sariwang sugat. Direkta, malupit, at puno ng panunuya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na baso ng whiskey sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagdaiti ng kristal sa matigas na kahoy ay tila isang hatol na nagpatindig sa balahibo ni kanya. Nanatiling nakatayo ang babae sa tapat ng bukas na vault. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa mga dokumentong nakatago sa ilalim ng kanyang suot na baro. Naramdaman ni kanya ang mabilis na pagdaloy ng pawis mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya kumukurap. Sa harap niya, ang lalaking dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad ay siya na ngayong pinagmumulan ng kanyang pinakamatinding takot. Ang bawat hakbang ni Tirapat papalapit sa kanya ay tila pag-urong ng kanyang mundo hanggang sa wala na siyang mataguan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, kanya. Ang marangyang buhay, ang pangalang dinadala mo, ang bawat sentimong ginastos mo para sa anak niyo. At ito ang isasagot mo sa akin? Utang na loob mo sa akin ang binhing dinadala mo ngayon, pero mas pinili mong maging ahas. Muling wika ni Tirapat. Ang kanyang mga mata
ay naniningkit sa galit. Habang dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng mukha ni kanya, naramdaman ni kanya ang pagnanais na sumigaw. Naidura sa mukha nito ang lahat ng katotohanang natuklasan niya, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Ang sakit ng pagkakahawak ni Tirapat sa kanyang panga ay nagpaalala sa kanya na sa mata ng lalaking ito, siya ay isa lamang ari-arian na pwedeng itapon at bawiin anumang oras. Isang malalim na pait ang namuo sa kanyang dibdib. Isang pait na mas matindi pa sa kahit anong lason. Hindi ako magnanakaw, Tirapat. Binabawi ko lang ang ninakaw mo sa akin. At sa anak natin. Ang boses ni kanya ay nanginginig, ngunit puno ng apoy. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tirapat. Isang tawang walang bahid ng saya, kundi puro pang-uuyam. Ninanakaw? Walang sayo rito kanya. Kahit ang hininga mo, kung gugustuhin ko ay pwede kong bawiin. Akala mo ba ay pakakawalan kita dala ang mga papel na yan? Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Tirapat. Ang kanyang kamay ay marahas na dumakma sa dibdib ni kanya. Pilit na kinukuha ang mga dokumentong nakatago roon. Nagsimula ang isang madilim na pakikipagbuno sa gitna ng silid na naliliwanagan lamang ng malamlam na ilaw. Ang bawat hila at tulak ay tila isang sayaw ng kamatayan. Naramdaman ni kanya ang pagkapunit ng kanyang damit. Ang bawat hapdi sa kanyang balat ay hindi na niya iniintindi dahil alam niyang ang mga papel na ito ang tanging tiket nila ni Toby patungo sa kalayaan. Security! Martha! May magnanakaw! Ang biglang sigaw ni Tirapat na umaling-awngaw sa buong mansyon, tila isang kampanang naghuhudyat ng trahedya. Narinig ni kanya ang mabilis na pagtakbo ng mga yabag mula sa pasilyo. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang mga rusok sa tindi ng kaba. Sa sandaling iyon, nakita niya ang pinto na bumukas at ang anino ng mga bantay na dahan-dahang lumalaki sa pader. Napatingin si kanya kay Tirapat na ngayon ay nakangisi na parang isang demonyong nanalo sa isang pustahan. Isang tanong ang pilit na umuukit sa kanyang isipan habang nararamdaman niya ang matitigas na kamay na humahawak sa kanyang mga braso. Paano niya maipapaliwanag ang katotohanan kung ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng taong gustong pumatay sa kanyang dangal? Ang malamig na semento ng presinto ay hindi kasing lamig ng puso ng lalaking dati kong tinawag na asawa. Dito, sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng bumbilya, mas malinaw kong nakikita ang dumi ng mundong binuo ninyo. Nakatali ang mga kamay ni kanya sa likod ng isang lumang silya sa loob ng madilim na interrogation room. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi dahil sa mga pasa sa kanyang braso mula sa marahas na pagkakahawak ng mga guard ni Tirapat kanina. Ang amoy ng lumang papel, tuyong tinta, at ang singaw ng mainit na kuryente mula sa isang lumang electric fan na pilit na umiikot sa sulok ay tila sumasakal sa kanyang sistema. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay may ningas na hindi kayang patayin ng kahit anong pananakot. Narinig niya ang lagaslas ng mga yabag sa labas ng silid. Ang bawat pagtama ng matitigas na takong sa semento ay tila isang babala. Bumukas ang pinto at pumasok si Tirapat. Kasunod si Elena na nakasuot ng isang mamahaling puting terno. Tila ba isa siyang anghel na napadaan lamang sa isang maduming lugar. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang insulto sa amoy ng pawis at alikabok sa loob ng silid. Officer, siguruhin ninyong hindi na makakalabas ang babaeng yan. She's not just a thief. She's a dangerous psychopath na hindi matanggap na iniwan ko na siya. Wika ni Tirapat sa pulis na nagbabantay habang ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Look at what she did to my study room. Ninakaw niya ang mga mahahalagang dokumento ng kumpanya para i-blackmail ako. Lumapit si Elena kay kanya. Ang isang mapang-uyam na ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Kanya. Sabi ko naman sa'yo, doon ka lang sa putikan. Look at you now.
mas lalo kang naging kaawa-awa. Akala mo ba ay maniniwala ang batas sa isang katulong na tulad mo laban sa isang respetadong negosyante? Naramdaman ni kanya ang pait ng apdo sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumagot, gusto niyang isigaw ang lahat ng katotohanan, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang mga segundo. Bago siya pumasok sa mansyon noong gabing iyon, may isang huling bagay siyang ginawa. Ang lahat ng ebidensyang nakuha niya sa USB, ang mga peking pirma, ang mga bank transfer ni Elena, at ang lihim na dokumento ng money laundering, ay naipadala na niya sa pamamagitan ng isang nakaschedule na email sa isang taong mapagkakatiwalaan, kay Attorney Villamor, ang dating kasamahan ng kanyang ama. Huwag kayong mag-alala, Mr. Tirapat. Ginagawa namin ang lahat ng kailangang protokol. Sagot ng isang matandang investigador, si Pulis Ramos, habang binabasa ang mga report sa harap niya. Protokol? Ang kailangan ko ay hustisya. Bulyaw ni Tirapat. Ang kanyang muka ay nagsisimula nang mamula sa galit. I want her in jail tonight. Biglang narinig ang tunog ng isang fax machine sa kabilang kwarto, kasunod ang mabilis na pagpasok ng isang batang pulis na may hawak na makapal na tumpok ng mga papel. Sir Ramos, may dumating pong urgent file mula sa Anti-Money Laundering Council at sa Securities and Exchange Commission. May kalakip din pong sworn statement mula sa isang Attorney Villamor. Naramdaman ni kanya ang biglang pagtigil ng pintig ng kanyang puso. Ito na yon. Ang kanyang dangling mystery mula sa mga nakaraang araw ay nagsisimula nang magkaroon ng anyo. Kinuha ni Pulis Ramos ang mga papel at dahan-dahang binasa ang bawat pahina. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng electric fan at ang mabigat na paghinga ni Tirapat. Ang mukha ng pulis ay unti-unting naging seryoso at ang kanyang tingin ay dahan-dahang lumipat mula sa mga papel patungo kay Tirapat, hindi kay kanya. Mr. Tirapat, panimula ni Pulis Ramos, ang kanyang boses ay naging malamig at opisyal. May maliit na problema tayo. Ang mga dokumentong sinasabi ninyong ninakaw ni kanya ay hindi lamang basta mga papel ng kumpanya. Ang mga ito ay mga ebidensya ng malawakang financial fraud at money laundering na matagal nang iniimbestigahan ng mga autoridad. Namilog ang mga mata ni Elena. What? That's impossible. Pinagsasabi niyo? Siya ang magnanakaw dito. At ayon sa report na ito, pagpapatuloy ni Ramos habang itinatapat ang isang papel sa harap ni Tirapat. Ang mga digital signature na ginamit sa mga ilegal na transaksyong ito ay nagmula sa inyong computer at ang beneficiary account ay nakapangalan sa isang Elena Villafuerte. Naramdaman ni kanya ang isang kakaibang ginhawa na dumadaloy sa kanyang sistema. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila unti-unting naglalaho. Tumingin siya kay Tirapat na ngayon ay tila nawalan ng kulay ang mukha. Ang mapagmataas na tindig nito ay tila unti-unting bumabagsak. Hindi totoo yan. Baka na lang yan ng babaeng yan, sigaw ni Tirapat habang itinuturo si kanya na may nanginginig na daliri. Tumayo kayo, Mr. Tirapat. At kayo rin, Miss Villafuerte. Wika ni Pulis Ramos habang dahan-dahang kinukuha ang posas mula sa kanyang baywang. Hindi po namin kayo pinapunta rito para maging biktima. Narito po kayo para sa isang inquest. Ang mga pulis na ipinadala ko sa mansyon ninyo kanina ay hindi para protektahan ang bahay nyo, kundi para iserve ang search warrant at isequester ang inyong mga asset. Isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani. Ang tanging nakikita ni kanya ay ang pagbagsak ng balatkayo ng dalawang tao sa harap niya. Si Elena ay nagsimulang mag-hysterical habang si Tirapat ay napasandal sa pader. Tila isang taong nawalan ng lupa na tatapakan. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na detalye ang napansin ni kanya. Ang kanyang tattered sleeve, ang lumang baro na suot niya, ay may amoy pa rin ng baby powder ni Toby. Doon siya humugot ng lakas.
Ang amoy ng kanyang anak sa gitna ng maduming presinto ang nagpaalala sa kanya na ang lahat ng hirap ay may katapusan. Nang dahan-dahan siyang kalagan ng mga pulis, tumayo si kanya ng may dangal. Hindi siya tumingin ng may paghihiganti kay Tirapat, kundi may matinding awa para sa taong naging alipin ng sariling kasakiman. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, Tirapat. Bulong ni kanya sa harap ng kanyang asawa bago siya tuluyang lumabas ng silid. Pero kapag ito ay dumating, wala itong pinipiling ititira. Ngunit bago pa makalabas si kanya ng presinto, isang lalaking naka-Amerikana ang humarang sa kanya. Isang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa ganitong oras. Isang lalaking may dalang balita tungkol kay Toby na magpapabilis muli sa pintig ng kanyang puso. Ang bawat hakbang ng katarungan ay parang tunog ng mga bumabagsak na pader ng isang palasyong itinayo sa kasinungalingan. Sa gabing ito, ang kislap ng mga diamante ay lalamunin ng dilim ng katotohanan. Nakatayo si kanya sa harap ng malawak na tarangkahan ng mansyon. Hindi na siya ang basang sisiw na ipinagtabuyan sa ulan at hindi na rin ang hamak na katulong na yumuyukod sa bawat utos ni Elena. Suot ang isang simpleng asul na dress na ipinahiram ni Attorney Villamor. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang bumalik upang bawiin ang kanyang trono. Sa tabi niya ay ang lalaking humarang sa kanya sa presinto, si Gabriel, ang anak ni Attorney Villamor at isang tanyag na abogado sa Manila na matagal ng palihim na nag-iimbestiga sa mga ilegal na gawain ni Tirapat. Sa loob ng mansyon, ang charity gala ay nasa kasagsagan. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay humahalimuyak sa hangin, habang ang tunog ng banayad na musika mula sa isang quartet ay nagbibigay ng impresyon ng karangyaan at kabutihan. Ang mga bisita, na pawang mga tanyag sa lipunan, ay nagtatawanan habang hawak ang kanilang mga baso ng champagne. Walang kamalay-malay na ang kanilang mga host ay paparating na dala ang isang malaking iskandalo. Biglang naputol ang musika nang bumukas ang malaking pinto. Ang bawat mata ay nabaling sa mga pumasok. Hindi ito ang magarbong pagpasok na inaasahan ni Tirapat at Elena. Pumasok sila na lundag-lundag ang mga pulis sa kanilang paligid. Ang kanilang mga mukha ay tila mga basang papel na nawalan ng kulay sa ilalim ng maliwanag na chandelier. Si Tirapat ay nakayuko, habang si Elena ay pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga mamahaling alahas. Ngunit ang kinang ng mga ito ay tila naging mga saksi lamang sa kanyang pagbagsak. Anong ibig sabihin nito? Bakit may mga pulis? Ang bulong-bulungan ng mga bisita ay tila isang dumadagundong na alon sa loob ng malawak na hall. Naglakad si kanya patungo sa gitna ng silid. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang matigas na ritmo ng tagumpay. Nang makita siya ni Elena, ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang desperadong galit. Ikaw ang may gawa nito. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na sumisira sa kapayapaan ng gabi. Magnanakaw ka. Officer, arestuhin niyo ang babaeng yan. Siya ang sumira sa amin. Ngunit hindi kumibo ang mga pulis. Sa halip, lumapit si Pulis Ramos sa harap ng lahat. Ang mansyong ito, pati na ang lahat ng assets ni Mr. Tirapat at Miss Villafuerte ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng sequestration order ng korte dahil sa mga kasong money laundering at plunder. Ang gala na ito ay tapos na. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Elena na tumakas patungo sa likod ng mansyon. Mahigpit na yakap ang isang maliit na bag na puno ng mga alahas at pera na kinuha niya sa lihim na drawer ni Tirapat. Ngunit pagdating niya sa pintuan ng kusina, napatigil siya. Doon, nakatayo si Lola Rosa kasama ang mga kapitbahay mula sa dampa. Ang mga taong dati ay tinatawag ni Elena na marumi at walang kwenta ay naroon ngayon. Tila isang pader na hindi niya malalagpasan. Nakatingin si Lola Rosa kay Elena nang may matinding awa
habang hawak ang isang lumang walis, isang simbolo na ang dumi ng mansyong ito ay kailangan ng linisin. Hindi ka na makakatakas, iha. Ang langit ay may sariling paraan ng pagtutuos. Mahinahong wika ni Lola Rosa. Naramdaman ni kanya ang pagkirot ng kanyang puso nang makita si Tirapat na pinupusasan. Tumingin sa kanya ang dating asawa. Ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo at pait. Kanya, patawarin mo ako. Para kay Toby, tulungan mo ako. Huminga ng malalim si kanya. Tumingin siya sa paligid ng mansyong naging bilangguan ng kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko na ito gagawin para sa iyo, Tirapat. Ginagawa ko ito para sa katotohanan. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo mula sa mga mahihirap na pamilyang biktima ng inyong proyekto ay babalik na sa kanila. Sa sandaling yun, nakita ni kanya si Gabriel na dala ang isang balita na nagpagaan sa kanyang buong pagkatao. Nasa labas si Toby kanya, kasama niya ang mga social workers at si Lola Melba. Ligtas na sila. Ang malamig na simoy ng hangin na pumasok mula sa bukas na pinto na may dalang amoy ng ulan at kalayaan ang nagparamdam kay kanya na sa wakas, tapos na ang gabi ng dusa. Ang mansyong ito ay hindi na muling magiging rehas. Nang ilabas ng mga pulis sina Tirapat at Elena, ang huling nakita ni kanya ay ang pagbagsak ng isang malaking frame ng portrait ni Tirapat sa dingding. Ang pagkabasag ng salamin nito ay tila huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit habang tinitingnan niya ang papalayong sasakyan ng pulis, isang katanungan ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagkakakulong ng mga nagkasala para mabura ang trauma na iniwan nila? O may isa pang lihim na kailangang malantad tungkol sa tunay na pagkatao ni Elena at ang kanyang koneksyon sa nakaraan ni kanya? Walang kwenta ka. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, hindi tayo mauuwi sa ganito. Ikaw ang sumira sa buhay ko, Tirapat. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at madilim na pasilyo ng presinto. Tila isang matinis na tunog ng nababasag na kristal. Wala na ang kislap ng kanyang mga diamante. Tanging ang gusot-gusot na puting terno at ang kalat na kolorete sa kanyang muka ang natira. Sa kabilang rehas, nakaupo si Tirapat sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang bawat salita ni Elena ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang natitirang dangal. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng banayad na sikat ng umaga, nakatayo si kanya habang mahigpit na hawak ang maliit na kamay ni Toby. Naramdaman niya ang init ng balat ng kanyang anak, isang init na hindi na dahil sa lagnat, kundi dahil sa buhay at kalusugan. Ang bawat hininga ni Toby ay tila isang himig ng tagumpay na mas masarap pakinggan kaysa sa kahit anong papuri sa mundo. Nanay, hindi na po ba tayo babalik sa ula? Ang mahinang tanong ng bata habang nakatingala sa kanya. Naramdaman ni kanya ang pagkirot ng kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at puno ng liwanag. Hindi na anak, tapos na ang bagyo. Wala nang magsasara ng pinto sa atin. Tumingin si kanya sa dako ni na Lola Melba at Gabriel na naghihintay sa loob ng sasakyan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Tila inilalabas ang lahat ng bigat na dinala niya simula noong gabing itapon sila sa putikan. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Ngunit kapag ito ay dumapo, sinisiguro nitong walang matitira sa mga taong nagtayo ng palasyo sa ibabaw ng luha ng iba. Nalaman ni kanya mula kay Gabriel na ang lahat ng ari-ariang kinuha ni Tirapat sa pamamagitan ng pandaraya ay ibabalik na sa kanya ng legal. Ang mansyong naging saksi sa kanyang pagdurusa ay muli niyang mabubuksan, hindi na bilang isang aliping sumusunod sa bawat utos, kundi bilang may-ari na may paninindigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman, ang pinakamahalagang nakuha niya ay ang kanyang sarili, ang kanya na natutong lumaban, ang kanya na nahanap
Ang lakas sa gitna ng kawalan. Napalingon si kanya nang marinig ang tunog ng kadena na nagmumula sa loob ng presinto, ang tunog ng bakal na nagdait sa isa pang bakal habang inililipat sina Tirapat at Elena patungo sa mas malaking pasilidad ng kulungan. Nakita niya ang anino ni Tirapat na dumaan sa maliit na bintana. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang mundo ay isa na lamang ngayong babala ng maling pag-ibig. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo ay hindi kailanman makakabili ng kapayapaan na nararamdaman ko ngayon. Bulong ni kanya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin sa wakas ay nasagot. Hinawakan ni kanya ang susi ng mansyon sa loob ng kanyang bulsa. Ito na ang huling kabanata ng kanyang pagtitiis. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi tungkol sa pagpili na magpatuloy ng may malinis na konsensya at pusong puno ng pag-asa. Habang naglalakad sila palayo, ang huling nakita ni kanya ay ang paglipad ng isang puting ibon mula sa bubungan ng presinto patungo sa malawak na kalangitan. Isang katanungan ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Paano mo ituturo ang pagpapatawad sa isang batang nakasaksi sa pinakamalupit na anyo ng pagtataksil nang hindi itinatanggi ang katarungang ipinaglaban mo ng buong buhay? Ang bawat pihit ng susi sa dambuhalang gate na ito ay hindi na tunog ng pagkakulong, kundi ang malayang paghinga ng isang pusong matagal na kinabig ng dusa. Ang bakal na dati ay naging rehas sa ilalim ng ulan, ngayon ay naging pintuan patungo sa isang bagong simula. Nakatayo si kanya sa tapat ng main gate ng mansyon. Sa pagkakataong ito, wala ng ulan. Ang sikat ng hapon ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha na tila isang mainit na yakap mula sa langit. Sa kanyang tabi, mahigpit na nakahawak si Toby sa kanyang kamay, habang sa kabilang panig naman ay si Lola Melba na nakaupo sa kanyang wheelchair, may payapang ngiti sa mga labi. Nang dahan-dahang bumukas ang gate, ang mahinang pag-ikot ng mekanismo ng bakal ay tila isang hudyat na ang sumpa ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Naglakad sila papasok sa malawak na garden. Ang mga halaman na dati ay tuyot at pinabayaan ni na Elena ay muling sumisibol, tila nakikisama sa pagbabagong buhay ng tunay na may-ari ng tahanang ito. Nanay, ang ganda po ng mga bulaklak, masayang wika ni Toby habang tumatakbo patungo sa malalagong damo. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, isang tunog na mas mahalaga pa sa kahit anong musika ng mga nakaraang gala. Pumasok si kanya sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok ay tila nagkukwento ng kanyang pagtitiis. Ang sahig na nilaruan ng kanyang anak, ang kusinang naging saksi sa kanyang paglilingkod, at ang study room na naging entablado ng kanyang huling laban. Ngunit ang amoy ng bahay ay nagbago na. Wala na ang masangsang na amoy ng mamahaling pabango ni Elena o ang amoy ng alak ni Tirapat. Ang hangin ay amoy sariwang sampagwita at malinis na linen. Nilapitan ni kanya ang malaking pader kung saan dati ay nakasabit ang portrait ni na Tirapat at Elena. Ngayon, ang tanging naroon ay ang bakas ng kawalan. Isang paalala na ang lahat ng huwad na karangyaan ay madaling mabura. Sa halip na palitan ito ng sarili niyang larawan, iniwan niya itong bakante. Mas gusto niyang makita ang kaputian ng pader, tila isang blangkong papel, kung saan isusulat niya ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Kanya, iha, tawag ni Lola Melba habang inilalapit ni kanya ang wheelchair nito sa malaking bintana. Salamat, dahil hindi ka sumuko sa amin. Ang mansyong ito ay muling naging tahanan dahil sa iyong katatagan. Hinawakan ni kanya ang kamay ng kanyang biyenan. Lola, tayo ang bumuo nito. Ang pader at bubong ay materyal lamang, pero ang pagmamahalan nating tatlo, iyon ang tunay na pundasyon na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Sa paglubog ng araw,
Naupo si kanya sa veranda, ang mismong lugar kung saan pinanood siya ni Tirapat at Elena habang siya ay nagmamakaawa sa labas. Ngayon, siya ay nasa loob, ligtas at malaya. Inilabas niya ang maliit na USB mula sa kanyang bulsa at tiningnan ito sa huling pagkakataon. Ang maliit na bagay na ito ang naging mitya ng kanyang pagbawi. Ngunit alam niyang hindi na niya ito kailangan. Dahan-dahan niyang binitawan ang USB sa loob ng isang maliit na kahon ng mga alaala na itatago niya sa attic. Isang bahagi ng kasaysayan na hindi na kailangang balikan pa. "Nanay, halina po kayo. Ang sarap po ng luto ni Lola Rosa." Sigaw ni Toby mula sa dining room. Oo, dinala rin ni kanya si Lola Rosa sa mansyon upang maging bahagi ng kanilang pamilya. Ang kabutihang ipinakita ng matanda noong gabing wala silang masilungan ay hinding-hindi niya malilimutan. Tumayo si kanya at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang gaan ng kanyang dibdib, ang katahimikan ng kanyang isipan, at ang init ng pag-asa sa kanyang puso. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga sugat ay dahan-dahang naghihilom, at ang bukas ay hindi na nakakatakot. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa dambuhalang gate na ngayon ay malayang nakabukas para sa mga kaibigan at sarado para sa mga kaaway. Isang katanungan ang huling pumasok sa kanyang diwa bago niya isara ang pinto ng beranda. Paano mo pasasalamatan ang isang masakit na nakaraan kung ito naman ang nagturo sa iyo kung gaano ka talaga kalakas? Ngumiti si kanya, isang nangiting hindi napilit, kundi galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isinara niya ang pinto ng may pag-iingat, tila tinatapos ang huling pahina ng isang madilim na aklat, at humakbang patungo sa liwanag ng hapagkainan kung saan naghihintay ang kanyang tunay na kayamanan. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng hapdi at pait patungo sa malawak na dagat ng limot. Ang mansyon na dati ay naging saksi sa isang gabi ng kalupitan at ulan ay nababalot na ngayon ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita at dilaw na bellflower. Wala na ang mabigat na aura ng kasakiman. Ang bawat sulok ng tahanan ay puno na ng liwanag at ang himig ng masayang tawanan na nagmumula sa hardin. Nakatayo si kanya sa veranda. Pinagmamasdan ng 8 taong gulang na si Toby na masayang naglalaro ng sipa, kasama ang mga anak ng kanilang mga tauhan sa bahay. Ang bata ay malusog, matangkad, at may mga matang nagniningning sa talino at kabutihan. Sa tabi ni kanya ay si Gabriel. Gabriel, na sa loob ng mga taon ay naging higit pa sa isang abogado at kaibigan. Siya ang naging sandigan ni kanya sa muling pagbuo ng kanyang karera bilang isang kagalang-galang na forensic accountant na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa pera. Sa loob ng 5 taon na yon, maraming bagay ang nagbago. Si Tirapat at Elena ay nananatili pa rin sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Binubuno ang parusa sa kanilang mga kasalanan. Nabalitaan ni kanya na patuloy pa rin ang kanilang pagsisihan at pag-aaway doon. Isang patunay na ang relasyong itinayo sa dumi ay kailanman ay hindi makakahanap ng kapayapaan. Ngunit para kay kanya, ang mga pangalang yon ay tila mga karakter na lamang sa isang lumang aklat na matagal na niyang isinara. Nanay, tingnan niyo po, nakasampung sipa po ako nang hindi nahuhulog ang bola. Masayang sigaw ni Toby habang tumatakbo patungo sa kanya. Niyakap ni kanya ang kanyang anak nang mahigpit. Ang kanyang ilong ay ibinaon sa buhok ng bata na amoy araw at shampoo. Sa sandaling iyon, nasagot ang unang katanungan sa kanyang puso. Napatawad na ba niya? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati o paglimot sa ginawa ni Tirapat. Para kay kanya, ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng puot ang kanyang bukas. Pinatawad niya ang sarili sa pananatili ng matagal sa isang maling relasyon
At pinalaya niya ang kanyang puso mula sa gapos ng paghihiganti dahil ang hustisya ay nakamit na ng batas. Natagpuan na rin niya ang tunay na ping-en o kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmumula sa laki ng kanyang bank account o sa ganda ng kanyang mansyon, kundi sa tuwing nakikita niyang natutulog ng mahimbing si Toby na walang takot sa bukas. Kasama si Lola Rosa na naging opisyal na lola ng tahanan at si Lola Melba na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay nakaranas ng tunay na pag-aaruga. Nabuo ni kanya ang isang pamilyang hindi base sa dugo, kundi sa tunay na pagkalinga. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw na tila kristal sa kanyang isipan. Ang pananahimik ng isang mabuting tao ay hindi kailanman kahinaan. Ito ay ang pagtitipon ng lakas upang protektahan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay ang dangal na hindi kayang bilhin ng pera. At ang pinakamalakas na sandata ng isang ina ay ang kanyang walang hanggang pagmamahal at determinasyon. Habang pinagmamasdan ni kanya ang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid, naramdaman niya ang isang malalim na pasasalamat sa bawat ulan na kanyang naranasan. Kung hindi dahil sa gabing iyon ng bagyo, hindi niya matutuklasan ang leon na nananahan sa kanyang dibdib. Ang bawat sugat ay naging peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang tagumpay. Ngumiti si kanya kay Gabriel at muling binalingan ang kanyang anak. Ang buhay ay patuloy na dadaloy. May mga bagong hamon na darating, ngunit alam niyang handa na siya. Wala nang pinto na magsasara sa kanya nang hindi niya kayang buksan muli. Sa ilalim ng malawak at payapang kalangitan, ang kwento ni kanya ay hindi lamang kwento ng pagbangon, kundi isang patunay na ang kabutihan, katarungan at pag-ibig ay palaging mananaig sa huli. Ang bango ng Sampaguita ay tila lalong tumapang sa ihip ng hangin. Isang huling halik ng kalikasan sa isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan.